Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bimbo. Walang eksaktong taon. Sitio Mabolo, Iloilo. Batang matapang at malakas ang loob. Ganyang kung ilarawan ng mga kasityo si Bimbo. 10 taon pa lamang siya nang maipamalas niya ang angking kakayahan. May kaya ang mga magulang ni Bimbo. Pulis ang ama. Bisor naman ang ina sa isang bangko na nakabase sa Iloilo. Kahit maayos ang trabaho ng mag-asawa, mas pinili nila ang simpleng pamumuhay. Ang bahay at lupa kung saan sila nakatira, minana lang ng ina sa yumaong mga magulang. May kalakihan ang tahanan, ngunit may kalumaan na ito. Kaya kung ano-anong hayop na ang naninirahan. Yun ang dahilan upang matuklasan ng bata ang kakaibang pamana na minsang naitago sa limot ng ina dahil sa kagustuhang maiba ang landas ng pamilya. Nay, tay, ang gaganda naman po ng mga butiki. Ang lalaki pa oh. Mama, pwede ko po ba itong alagaan? Hindi sila natatakot sa akin oh. Pansin niyo rin po, pag nandito ako sa sala, bumababa talaga sila eh. Wika ni Bimbo. Bimbo, hindi yan butiki. Mga tuko yan anak. Saka wag mo silang hawakan. Nangangagat yan. Pag dumikit yan sa balat, hindi yan madaling matatanggal. Sige na anak. Ibalik mo na yan sa dingding at nakakatulong yan sa atin sa pagpatay ng mga insekto. Lalo pa ng mga langaw at lamok. Tugon ni Tatay Jack. Nakakatakot naman yan anak. Nako, wag mo yang ilalapit sa akin. Natatakot ako. Saka wag ka masyadong malikot at marami akong tinatapos sa lamesa. Ibalik mo yan dun kung saan man yan ang galing. Madumi yan. Utos ni Nanay Shari. Naku ma, naputol po yung buntot. Hindi po ba ito mamamatay? Kawawa naman. Hindi ko po sinasadya. Ibabalik ko na po. Mga tuko, pasensya na po kayong lahat ha. Wika ni Bimbo. Kung ang ibang mga bata ay natatakot sa mga kakaibang hayop, iba si Bimbo. Normal lamang ito sa kanya maging ang mga ahas. Palagi itong sinasaway ng mga magulang na wag dadampot ng kung ano-ano. Lalo na yung mga hayop na mabangis o kaya naman yung may kamandag. Ngunit ayon sa bata, ito mismo ang kusang lumalapit sa kanya na tila nakikipagkaibigan. Isang araw, sanay naman ang bata na maglakad papasok ng paaralan. Iilang pilapi lang naman ang palayan ng lalakbayin bago marating ang pinapasukan. Nakasalubong niya ang kaibigang si Mario. Mulungkot na tila may dinadalang mabigat sa kalooban. Nagtaka si Bimbo ng mga sandaling yun dahil hindi naman ganoon ang kaibigan. Gawa ng pagtataka, natanong niya ang kaibigan sa nangyari. Napag-alaman niyang masama ang pakiramdam nito dahil may kumagat sa binti. Inusisa ni Bimbo kung ano ang kumagat sa kaibigan. Hinawakan niya ito sa kamay at nagmadaling pumunta sa silid-aralan. Nag-aalala siya na baka makamandag ang kumagat kay Mario. Minuto lamang nang marating nila ang silid. Pinapasok at pinaupo niya ang kaibigan upang masuri kung saan banda ang pinsala. Wala pang masyadong mag-aaral na mga oras na yon dahil masyado pang maaga. Maging mga guro ay wala rin siyang nakita. Salamat sa pag-alalay ah.
Gusto ko na lang umuwi. Parang masama talagang... Hindi na naituloy ng kaibigan ang nais sabihin. Bigla na lang tumirik ang mga mata at nagdeliryo. Sa pag-aalala, hindi niya alam kung kanino hihingi ng tulong. Ayaw din naman niyang maiwan ang kaibigan at baka kung anong mangyari. Hindi din namang kalakihan ang katawan niya para makayang buhatin si Mario. Naisipan nitong pahigain ni Bimbo sa mahabang upuan. Hinanap niya kung nasan banda ang kagat. Kagad naman niya itong napansin dahil sa pangitim ng parte kung nasaan ang pinsala. Nasa binte. May 2 tuldok. Dahil sa pamamaga at pangingitim nito, nakakasigurado na siyang kagat ito ng makamandag na hayop. Hindi niya maintindihan ang sarili. Tila biglang may bumubulong sa isipan ng mga dapat gawin. Gamit lamang ang mga kamay, may mainit na enerhiyang dumaloy sa mga palad at bigla niya itong nilapat sa sugat ng kaibigan. Hinaplas ang binti na tila may puwersang gumagabay sa mga kamay. Unti-unting lumalabas ang mga itim na dugo sa binti ni Mario na para itong sinisipsip palabas. Minuto lang ang lumipas nang masipat niya ang pagbabago sa aura ni Mario. Indikasyon na ligtas na ang kaibigan. Nang masiguradong napalabas na niya ang mga namuong dugo, kumuha siya ng panyo at tinali sa binti ng kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Bimbo nang masipat niyang papasok na ang mga kaklase. Hinayaan niya na munang makapagpahinga ang kaibigan. Nakakasigurado naman si Bimbo na ligtas na ito sa tiyak na kapahamakan. Uy, bakit dito natutulog si Mario? Ang aga naman. Bimbo, kanina pa kayo dito? Ang aga niyo ah. Saka bakit ang daming dugo? Ano bang nangyari? Tanong ng kaklaseng si Desa. Wala. May... Kinagat ako na ahas eh. Salamat kay Bimbo. Tinulungan mo ko. Abay, akala ko mamamatay na ako eh. Sabat ni Mario. Nakiusap naman si Bimbo sa dalawa na kung pwede ay huwag ipagsasabi sa ibang mga kaklase ang nangyari at baka kung ano ang isipin ng mga ito. Hanapan pa sila ng pruweba. Gayong hindi niya din sigurado kung paano niya nagawang pagilingin ng kaibigan. Magmula nang mangyari ang insidenteng yon, maraming naging katanungan sa isip ni Bimbo. Bakit malapit siya sa mga hayop? Paano niya nakuha ang ganung kakayahan? At iba pang katanungang hindi niya kayang sagutin. Hapon nang makauwi ng tahanan si Bimbo. Wala pa ang magulang na mga sandaling yon dahil palagi itong nauunang umuwi. Tanging ang katiwala lamang ang madalas nitong nakakasama. Si Mang Berting. Medyo may edad na ito at sa pagkakaalam niya, katiwala pa yon ng lolo at lola. Kaya maging ang ina ay malapit sa matanda. Mang Berting, may ginagawa po ba kayo? Pwede po bang magpagawa ng merienda? Nagugutom na po kasi ako eh. Dito lang po ako sa may sala makikipaglaro sa alaga ko. Wika ni Bimbo. Alagang tuko ba iho? Hindi na ako magtataka kung ganyan ka. Si Lolo Teban mo. Sayang at hindi mo naabutan. Ay, wag mo na palang pansinin. Ayaw kasing ipabanggit ng nanay mo eh. O siya, sige na. Pumunta ka na doon at maghahanda na ako. May nilagang kamote ako at titimplahan kita ng paborito mong gatas. Wika ni Mang Berting. Sige po. Maraming salamat Mang Berting ah. Siya nga po pala.
Ano pong ayaw ni Mama? Bakit naman po? Ni minsan po wala pong nabanggit si Mama patungkol sa kanila eh. Mang Berting, sige na po. Pakiusap ni Bimbo. Mahabang paliwanag iho eh. Tsaka baka kapag nalaman mo, pagagalitan ako ng mama mo. Lalo't ayaw niya na may mga kwento tungkol sa nakaraan ng pamamahay na ito. Tugon ni Mang Berting. Tumalikod na ang matanda at kumuha ng makakain. Dumiretso na sa sala ang bata at katulad ng dati. Bumababa ang mga tuko ngunit may napansin siyang kakaiba ng mga oras na yon. Hindi lamang ito isa o dalawa, kundi grupo na tila naghihintay sa kanya. Umupo siya sa harap ng mga ito. Katahimikan ang bumabalot sa tagpong yon ngunit biglang may pamilyar na tuko na lumapit sa kanya. Ito ang tuko na naputulan niya ng buntot. Ibinaba niya ang kamay para maabot ang tuko. Hindi naman siya nabigo. Tila naiintindihan ng mga ito ang pinapabatid ng bata. Naabutan ni Mang Berting ang tagpong yon. Hindi na muna inistorbo ng matanda si Bimbo. Ilang sandali siyang nakatayo lamang at nagmamasid. Hanggang sa... Mang Berting, ali po kayo dito. Ipapakilala ko po sa inyo yung bago kong kaibigan. Alam ko pong kanina pa po kayo dyan. Huwag na po kayo mahiya. Hindi naman daw po sila mangangagat eh. Wika ni Bimbo. Hindi naman ako natatakot anak. Hinahayaan lang muna kitang makapag-usap kayo ng mga kaibigan mo. Pero sige, gusto mo bang samahan kita? Naaalala ko ang lolo mo noon. Ganyan na ganyan din kagaya sa ginagawa mo. Kaya dumami ang mga tuko dito sa bahay dahil alaga sila ng lolo mo. At ang alam ko, sila pa nga ang nag-aalaga at nagbabantay ng pamana ni Lolo Teban mo. Alam kong maipapasa lamang ito sa tamang tao. Tugon ni Mang Berting. Si Lolo Teban po, Mang Berting? Albularyo po ba siya? Bakit po siya nawala ng maaga? Ano po bang dahilan? Tsaka, bakit po ayaw ni Mama na magkwento kayo tungkol kila Lolo't Lola? Ni ayaw po nilang malaman kung bakit eh. Kung minsan hindi ko na maintindihan itong si Mama. Lumalaki na po kung hindi man lang nasilayan si Lolo't Lola eh. Ni kahit mga litrato, wala man lang pong pinapakita. Muling wika ng bata. Tama na muna yan at magmerienda kayo ng mga kaibigan mo. Sandali at kukunan ko sila ng makakain. Iho, dadating din ang tamang panahon at mauunawaan mo din kung bakit ayaw ng mama mo pag-usapan ng patungkol sa nakaraan. Pinoprotektahan ka lang niya. May tamang panahon ang lahat anak. Tugon ni Mang Berting. Tumayo ito at kinuha ang supot na nasa gilid ng aparador. Naglalaman pala yun ng mga pagkain para lamang sa mga tuko. Namangha ang bata nang kinuha ni Mang Berting ang mga gamit na pinasadya pang pinagawa sa kanya noon para lamang sa mga alaga. Sinabi din ng matanda kung bakit may mga nakatirang tuko sa tahanan. Ayon dito, hindi simpleng tuko ang nakatira sa tahanan, kundi mga engkantong kawal na nangangalaga sa buong lugar. Ang kinatitirikan mismo ng tahanan ay pagmamay-ari ng mga engkantong gabay ni Lolo Teban. Hindi na itinago pa ng matanda ang katotohanan kay Bimbo. Ngunit alam niyang hindi pa wasto sa tamang edad at pag-iisip ang bata para sa usaping nilalahad. Kaya minabuti ni Mang Berting na putulin muna ang nasimulang kwento. Bagkus, nagpaalam na muna ito sa bata na merong gagawin. Baka hindi ito makapagtimpi at maisalaysay niya dito ang hindi nararapat.
Anak, iho sandali lang at may gagawin pa pala ako sa kusina ha. Kailangan nating maghanda ng hapunan at dadating na ang mga magulang mo. Saka sige na't pagpahingain mo na yung mga alaga mo para makapagpahinga ka na din. Mamaya na tayo mag-usap ulit ha. Diyan ka na muna. Wika ni Mang Berting. Manong, dito na po muna sila. Sige na po at magluto na po kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Nakikipaglaro na lang po muna ako. Tugon ni Bimbo. Natatawa pa ito habang naiisip ang reaksyon ng matanda. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makauwi ang mga magulang. Sinundo pa ni Tatay Jack sa trabaho ang ina dahil mahirap ang sakayan papasok sa lugar. Maliit lamang ang sityo at wala pang ganoong mga sasakyang bumabiyahe, maliban sa mga habal-habal. Kaya para na din sa kaligtasan ng asawa, kaya kailangan hatid sundo niya ito. Masaya silang sinalubong ni Bimbo para pagbuksan ng bakod. Nakangisi pa ito habang nakahawak sa pinto ang bakal ng tahanan. Medyo madilim ang lugar dahil nag-iisa lamang ang bumbilyang nakailaw sa buong paligid. Hindi nito napansin ang makamandag na ahas na nakapulupot mismo sa hinahawakan. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang natuklaw sa kamay. Napatingin pa ito sa isang maliit na berdeng ahas hanggang sa bigla na lang nanigas ang katawan ni Bimbo. Ayos ka lang ba dyan, anak? Parang stat mo ka dyan sa gilid ah. Tara na't nagugutom na kami ng mama mo. Wika ni Tatay Jack. Tara na. Bilisan mo na, Bimbo, at kumilos ka na dyan. Dagdag ni Nanay Shari. Kumunot ang noo ng mga magulang hanggang sa nasipat ng ina ang ahas na papalayo sa lugar. Sobrang bilis ng mga pangyayari hanggang sa sumuka na ng dugo ang bata. Sa sobrang takot ng ina, napasigaw pa ito sa matandang katiwala na nooy nag-aayos ng mesa para sa hapunan. Binuhat ng ama ang bata papasok ng tahanan. Pinahiga sa mahabang sofa. Hindi malaman ng mga magulang kung anong dapat gawin. Malayo ang pagamutan at siguradong hindi naaabot ang bata kung itatakbo pa ito. Nakita ng ina ang dalawang maliit na sugat sa braso ng bata. Indikasyon yun na natuklaw ng ahas si Bimbo. Mang Berting, ang mga gamit ni Tatay Teban, nailigpit mo pa ba? Diyos ko ang anak ko. Pag tumakbo pa tayo sa pagamutan, mas magiging delikado. Mang Berting! Naudlot sa pagsasalita si Nanay Shari. Mahabaging langit. Ano bang nangyari? Sandali at kukunin ko. Oo. Naitabi ko pa pero iha. Walang nakakagamit doon maliban sa tatay mo. Hindi ka naman marunong gumamit. Wika ni Mang Berting. Anong gagawin natin? Titignan na lang ba natin ang bata habang namamatay? Tugon ni Tatay Jack. Nasa bahay tayo. Mamamatay. Iha Shari. Alam kong sinarado mo ang puso at isipan sa mga nakatira mismo sa bahay na ito. Pero alam mo din na sila lang ang makakatulong sa atin sa mga oras na ito. Panahon na sigurong tawagin mo sila. Wika ni Mang Berting. Tinitignan ng mga magulang ang anak habang unti-unting nagdedeliryo dahil sa mabilis na pagkalat ng kamandag sa buong katawan. Nakahiga ito sa mahabang upuan habang hinahawakan ng ama para hindi mahulog. Ilang sandali pa ay tumunog na ang tuko. Noong una ay isa lang, hanggang sa nasipat nilang nakahilera ang mga ito pababa ng sahig.
papunta kung nasaan naroon si Bimbo. Nanayo ang balahibo ng ama nang nag-akyatan ang mga ito sa upuan. Hindi na nakagalaw pa si Tatay Jack dahil sa gulat, pati na rin sa naghahalong takot. Sa paglalarawan ng ama, hindi lamang basta mga tuko ang nakikita niya. Tila nagagandahan ang kulay ng mga balat na noon pa lamang nakita sa buong buhay. Maging si Mang Berting at Nanay Shari, natulala na lamang. Bigla na lamang nagpormang bilog ang mga ito sa katawan ng bata. Sabay-sabay na kinagat si Bimbo. Pakiramdam nila'y nagbago ang aura ng paligid, maging ang ihip ng hangin. Akma sanang lalapit ang ina, pero sumenyas ang asawa na wag at may kung anong ginagawa ang mga tuko sa anak. Minuto lamang ang lumipas. Unti-unti nang nagsialisan ang mga ito at ang tanging naiwan ay ang tukong may putol na buntot. Tila hinihintay nitong bumalik ang wisyo ng bata. Biglang umubo si Bimbo at nagsuka ng itim na dugo. Doon pa lamang ito nagsalita. Nakangiti pa ito habang hinahawakan ang tuko. Mang Berting, pahingi po ng tubig. Ma, bakit po parang naiyak kayo? Sabi ng mga kaibigan ko, ipagpatuloy ko daw po yung iniwang gawain ni Lolo eh. Pero wala naman po akong maintindihan. Wala naman po kayong naikukwento sa akin eh. Wika ni Bimbo habang pinipilit tumayo sa pagkakahiga. O Jack, ayusin mo na ang bata. Anak, magbihis ka muna at ako na mismo ang maglalatag sa'yo. Shari'eha, alam kong may mabigat pa dyan sa loob mo, pero kailangan na nating tanggapin. Sige na at sobrang daming nangyari ngayong araw. Wika ni Mang Berting. Anak, wala bang masakit sa'yo? Napakadami ng lumabas na dugo sa katawan mo ngayong araw. Hindi ka ba nahihilo? Shari, ano man yang iniingatan mong sekreto, handa kong intindihin ka. Saka makakatulong din yan sa'yo nang gumaan man lamang yang dinadala mo sa loob mo. Sige na, nagugutom na talaga ako sa dami ng nangyayari. Wika ni Tatay Jack. Inayos nila ang sala at binihisan na din ang bata na tila walang nangyari. Sa isang iglap, bumalik sa normal ang lahat. Ngunit hinarap na ni Nanay Shari ang tinalikurang nakaraan. Habang kumakain sa lamesa, naroon din ang tuko at nilagyan na din ito ng makakain. Panay din ang pagsasalaysay na matanda. Ayon dito, magaling na mananandok ang ama ni Shari. Halos lahat ng mga kasityo noon sa kanya lumalapit. Lalo pa nung mga panahong kung saan naglalabasan ang mga makamandag na ahas na mas kilala sa pangalang Viper Snake. Mga ahas na pili lamang sa lugar sa buong Pilipinas ang pinamumugaran. Ayon pa sa matanda, sinubok na mga mangkukulam sa lugar si Lolo Teban. Maliit pa si Shari nang masaksihan kung paano namatay ng biglaan ang ama sa hindi matukoy na dahilan. Huli na mapag-alamang kinulam pala ito dahil sa inggit. Dahil na mga panahong yun, marami ang natulungan ni Lolo Teban. Lalo na ang mga magsasakang natutuklaw na makamandag na ahas. Wala talagang binubunga na maganda ang inggit. Huli na nang magsisi ang nangkulam kay Teban. Dahil mula ng pagkawala niya, halos taon-taon nang may namamatay dahil sa mapinsala at makamandag na ahas. Dagdag ni Mang Berting.
Anak, pasensya na't nagdamdam ako. Dahil hindi man lang natulungan ng mga gabay niya ang lolo mo. Hinayaan lang ni... Naudlot ang pagsasalita ni Nanay Shari. Tuluyan ng naiyak. Kung sa pagtulong iha, hindi nagkulang sa pag-alalay ang mga gabay ng tatay mo. Nagkataon lang na hindi saklaw ng kapangyarihan nila ang kaluluwa ng tao na humiwalay na sa katawan. Patawarin mo din ako, Shari. Wala din akong nagawa. Kung natukoy ko lang siguro kagad. Pero lahat ng mga gamit ni Teban ay iningatan ko. Dahil alam kong susunod sa kanya at ikaw yon, Bimbo. Ikaw ang hahalili sa lolo mo. Dagdag na matanda. Paano, Mang Berting? Ang bata pa ng anak ko. Saka hindi po ba mahihintay sa tamang panahon sa gampaning yan? Wika ni Tatay Jack. Hindi. Walang tamang panahon, iho. Saka sa pagkakaalam ko at nararamdaman, kaya niya. Huwag kayong mag-alala at ako na mismo ang gagabay sa kanya. Kahit papano, may mga natutunan din ako kay Teban. Saka kung mangkukulam ang iniisip niya, wala na yun dito. Alam kong pinagsisihan niya ang ginawa niya dahil pumatay siya ng taong lubos na nakakatulong sa baryong ito. Tugon ni Mang Berting. Ilang araw ang lumipas. May pumunta sa kanilang tahanan na magpapatandok dahil sa kagat ng aso. Hanggang sa kumalat ang balita sa sityo dahil sa kaklase na pinagaling ng bata. Nang dahil din sa reputasyon ng pamilya, lalo pa ni Lolo Teban. Maraming nakumbinsi na napamana nga ng magiting na mananandok sa apo ang lahat ng kaalaman. Laking pasasalamat ng mga taga-sityo sa pamilya ni Bimbo. Kasama ang paggabay at pag-alalay ni Mang Berting, pati na rin ng mga magulang. Pinagsikapan ng bata na matutunan lahat ng aral na naiwan sa baul ng lolo. Habang lumilipas ang panahon, lalong nahahasa ang abilidad na taglay ng bata. Sa kasalukuyan, isa ng ganap na sundalo si Bimbo. Nagagamit ang kanyang kakayanan, lalo pa kung nadidistino sa mga kabundukan. Nilahad niya ang istoryang ito dahil gusto niyang ibahagi ang karanasan. Sa ngayon, hindi na nakapag-asawa si Bimbo dahil saad niya. May mga gampaning inilahad sa kanya ang gabay at gusto niyang magampanan ito nang walang balakid. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Isagani. Taong 2000. Probinsya ng Batangas. Pare, kumusta? May trabaho ka na ba? Baka naman gusto mong sumama sa akin sa Batangas? Wika ni Rafael, kaibigan ni Isagani. Naku pare, nakapasok na ako sa trabaho nung pinsang ko. Sa susunod na lang siguro. Sasabihan kita, salamat ah. Nakuuo na ako eh. Tugon ni Isagani. Ganun ba pare? Sige, ingat ah. Sa susunod na lang sabihan mo na lang ako. Para naman makasama kita sa trabaho. Sayang madami pa naman chicks doon. Muling wika ni Rafael. Nagbiro pa ang binata sa kaibigan at natawa naman si Isagani. Ay nako, tigilan mo nga muna ako sa ganyan. Seryoso ako sa buhay pare. Hindi na tayo pabata no? Para sa ganyang estado. Tugon ni Isagani.
Napailing na lamang ang kaibigan sa sinabi ng binata. Hindi ito makapaniwala na malaki na talaga ang pinagbago ni Isagani. Ang laki na talaga ng pinagbago mo, no? Ilang buwan lang tayong hindi nagkita pero parang ibang tao ka na. Sabagay, may punto ka naman talaga. Hindi na tayo pabata kaya dapat magsipag na tayo sa buhay. Minsan nga nararamdaman ko na nananakit na yung mga kasukasuan ko eh. Wika ni Rafael. Wala eh. Ganyan talaga ang buhay pare. Ang oras gumagalaw. Hindi humihinto. Tugon ni Isagani. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay naghiwalay na ng landas sa mga ito. Umalis na si Rafael. Naiwan naman si Isagani. Laking Maynila ang binata. Sanay sa hirap at pakikipagsapalaran. Halos lahat na yata ng trabaho ay napasukan na ng binata para lamang kumita ng pera. Sa kakarampot nitong sahod, pinagkakasya niya yon sa lahat ng gastusin, dagdag pa ang pagdadala nito sa lola sa probinsya dahil siya na lamang ang inaasahan nito. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nagsipag sa trabaho si Isagani. Ngunit gumawa ng kalokohan ang pinsan nito. Natanggal ang dalawa kahit wala namang kinalaman si Isagani sa ginawa ng pinsan. Gayunpaman, hindi na lamang nagreklamo pa si Isagani lalo na't ayaw ng binata ng mahabang usapan. Naghanap ng bago mapapasukan si Isagani. Ngunit palagi na lamang hindi siya natatanggap. Kaya tinawagan na nito si Rafael. O pare, napatawag ka. Anong meron? Meron ka bang kailangan sa akin? Tanong ni Rafael mula sa kabilang linya. Pare, baka pwede akong pumasok dyan. Nawalan ako ng trabaho eh. Gumawa ng kalokohan yung pinsan ko pati ako nadamay. Tugon ni Isagani. Ganun ba pare? Sa linggo puntahan kita dyan. Sumabay ka na lang siguro sa akin. Wika ni Rafael. Sige pare, salamat ah. Asahan kita sa linggo. Kailangan ko talaga ng pera pampadala kay lola eh. Tugon ni Isagani. Sige pare, asahan mo na darating ako dyan. Tsaka nga pala, ikamusta mo na lang muna ako sa mga tropa natin dyan ha. Babawi na lang ako sa linggo. Wika ni Rafael. Pagkapatay ng tawag ay kagad inayos ni Isagani ang mga gamit. Ipinaalam nito sa mga kaibigan ang pinapasabi ni Rafael. Matapos ng araw na yon, hinintay ni Isagani ang pagdating ng kaibigan hanggang sa sumapit ang linggo. O pare, mabuti naman at andito ka na. Ano bang ganap? Tanong ni Isagani. Tara na pare, uminom muna tayo ng lambanog at magsaya. Tugon ni Rafael. Sige, pero wag tayo magpapabaya ah. May trabaho tayo bukas. Wika ni Isagani. Nag-inom sila ng lambanog at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa buhay. Hanggang sa natapos ang mga ito sa kanilang pag-inom. Hindi naman nagdagdag pa ng inumin ang magkaibigan. Lalo na't pabiyahe pa sila papunta sa Batangas. Nagpasalamat si Isagani kay Rafael sa pagtulong sa kanya sa paghahanap ng bagong trabaho. Pagkatapos ng araw na yon, nagpaalam na sila sa mga kaibigan at nagsimula na ang kanilang pagbiyahe papunta sa Batangas. Pare, salamat talaga sa pagtulong mo sa akin ha. Hindi ko alam kung paano kita babayaran.
Wika ni Isagani. Wala kang utang na loob pare. Magkaibigan tayo eh. Tama lang na nagtutulungan tayo. Tugon ni Rafael. Habang nasa biyahe, nagkwentuhan sila tungkol sa mga plano nila sa buhay at sa kanilang mga pangarap. Alam mo pare, gusto ko talagang magtagumpay sa buhay. Gusto ko makapagbigay ng magandang buhay sa lola ko. Lalo na't siya na lamang ang pamilyang meron ako eh. Wika ni Isagani. Ako rin pare. Gusto kong makapagbigay ng magandang buhay sa mga mahal ko sa buhay. Tugon ni Rafael. Ilang oras pa ang lumipas ay nakarating na sila sa Batangas. Tinanggap sila ni Zoren na amo ni Rafael. Mabuti na lang at dumating na kayo. Kailangan ko ng mga tao sa trabaho eh. Wika ni Zoren. Sige po sir, handa na kami magtrabaho. Maasahan mo at magsisikap po ko. Tugon ni Isagani. Nagsimula na sila sa kanilang trabaho bilang construction worker. Ngunit hindi nila alam na merong pangyayari na darating na magpapabago sa kanilang buhay. Naging maayos ang pakikitungo ng mga katrabaho kay Isagani. Hindi nagtagal, nakilala lalo ng binata si Zoren. Kita nito ang kabutihan sa mga trabahador. Kahit na mayaman at nakakaangat sa buhay ay hindi ito naging maramot sa mga tauhan. Oh, magpahinga naman kayo. Huwag niyong abusuhin ang sarili niyo, lalo na't mahirap magkasakit. Wika ni Zoren. Ganyan talaga yung amo natin. Inaalala yung kapakanan ng mga trabahador niya. May malasakit sa kapwa. Wika ni Rafael. Oo nga eh. Kung iba yan, abag garapal. Kahit kakapahinga mo pa lang, pakikilusing ka kagad. Tugon ni Isagani. Narinig naman ng mga kasama ang sinabi nito. Sumang-ayon naman sila sa binata. Alam ko kasi ang hirap bilang trabahador, kaya nauunawaan ko kayo. Tsaka kagaya nyo noon ang tatay ko. Garapal yung naging amo niya. Kahit may sakit kailangan pumasok kasi kapag hindi tatanggalin. Wika ni Zoren. Namangha ang mga trabahador ng binata dahil sa kabutihan nitong taglay na kahit may kaya ay hindi lumaki ang ulo. Saludo po ako sa iyo sir. Hindi lahat ng mayaman ganito kabait. Wika ni Isagani. Oo nga sir, nakaka-inspire kayo. Kapag umasenso din ako kagaya mo, hindi ko kakalimutan yung lahat ng turo mo sa amin. Tunay nga yung sinasabi sa kasabihan no? Kung sino ang nagpapakumbaba, siya ang pinagpapala. Dagdag ni Isagani. Hindi ko naman ginagawa to para sa papuri no? Ginagawa ko ito kasi alam ko ang hirap ng buhay. Tugon ni Zoren. Sa mga salitang yun ng amo, lalo pang tumibay ang pagtitiwala ni Isagani at Rafael sa kanya. Isang araw, may malaking proyekto ang kumpanya ni Zoren. Kinakailangan nilang magtrabaho ng gusto. Lahat ay nagtulungan para matapos ng mahusay ang proyekto. Dito na pumasok ang baguhang si Pabling. Ito ay isang dayo kagaya ni Isagani. Mula sa kapis at kakaiba ang ugali. Hindi ito nakikipag-usap o tumititig man lamang sa mga kasama. Ang tahimik talaga niyang bago nating kasama no? Hindi mo maintindihan kung ano ba ang ugaling meron yan. Wika ni Rafael. Hayaan na lang natin pare. Wala naman siyang ginagawang masama sa atin eh.
Tugon ni Isagani. Sumang-ayon naman ang binata sa sinabi ng kaibigan. Hindi na lamang nagsalita dahil may punto ang sinabi ni Isagani. Wala namang ginawang hindi maganda si Pabling sa kanilang trabaho. Masipag ito at maaasahan pagdating sa mga gawain. Sa pagdaan ng mga araw, naging mas malapit ang mga trabahador. Nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay at nagtutulungan sa mga gawain. Isang gabi, habang nagpapahinga, may nakita si Isagani sa labas ng kanilang tinutuluyan. Pare, may nakita ako sa labas. Mukhang merong naligaw dito ah. Wika ni Isagani. Napakunot ang noo ni Rafael sa sinabi nito. Baka naman napadaan lang yun. Huwag mo na lang pansinin o baka bisita ng mga kasama natin. Tugon ni Rafael. Pero si Isagani, hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Merong hindi maganda na darating. Ilang araw ang lumipas, madalas napapansin ni Isagani ang kakaiba sa puno ng balete. Para bang palaging may nagmamasid mula doon. Isang araw ay nagpunta si Isagani sa bayan at nalaman niya ang mga kumakalat na balita patungkol sa aswang. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa pangyayari na hindi maganda sa kalapit na barangay. Kaagad namang pinagbigay alam ni Isagani ang nalaman sa kaibigan. Pare, nabalitaan niyo na ba? May mga aswang daw na nambibiktima. Kaso wala namang patunay kung totoo ba. Dahil puro sila haka-haka. Wika ni Isagani. Talaga ba pare? Narinig ko din yan doon sa isa nating kasama. Pero hindi naman siguro totoo yun, no? Tugon ni Rafael. Marami na daw yung nawawala eh. Malakas yung kutob ng mga tao na aswang nga ang nambibiktima. Muling wika ni Isagani. Sa puntong yon, bigla na lang sumingit sa usapan si Pabling. Aswang? Hindi naman totoo ang mga yan. Anong taon na? Naniniwala pa din kayo sa ganyan. At isa pa, uso ngayon yung nangunguha ng katawan. Tapos yung mga bahagi, ibebenta sa ibang bansa para pagkakitaan. Sabat ni Pabling. Pero Pabling, bakit mo naman nasabi yun? May mga nakita ka bang pruweba? Tanong ni Isagani. Wala naman. Hindi din naman natin alam kung ano ang totoo at hindi. Maraming mga kwento na hindi totoo. Pero pinaniniwalaan pa rin ng mga tao. Tugon ni Pabling. Tama si Pabling, Isagani. Huwag kang magpaniwala sa mga chismis. Ano bang alam natin, may punto naman si Pabling eh. Pagsang-ayon ni Rafael. Hindi na lamang nagsalita pa si Isagani ngunit sa isipan nito, merong nangyayari na hindi nila alam. Isang gabi, nagpaalam si Isagani sa mga kasama na pupunta sa sayawan sa kabilang barangay. Ayaw niyo bang sumama? Masaya doon. May mga libreng pagkain. Pag-aaya ni Isagani. Naku pare, sa susunod na lang siguro. Masama talaga yung pakiramdam ko eh. Kailangan ipahinga at may trabaho pa tayo bukas. Mag-iingat ka na lang pare ha. Wika ni Rafael. Napatango na lamang si Isagani. Nakabihis pa ito na tila aakyat ng ligaw. Naglakad lang si Isagani lalo't gabi na. Madalang na ang mga sasakyan. Nadaanan pa ni Isagani ang puno ng balete.
Nagtataka ang binata dahil para bang may nagmamasid sa kanya na hindi maipaliwanag. Nang makalagpas, kumalma si Isagani at inalis ang takot sa isipan. Hanggang sa nakarating na ito sa kawayanan. Hindi alam ng binata ngunit biglang pumasok sa isipan niya na kumuha ng kawayan. Dinampot ni Isagani ang isang putol na kawayan. Matibay pa ito at may tulis sa dulo. Dinala yon ng binata hanggang sa nakarating ito sa masukal na daanan. Ngunit bigla na lang may sumunggab kay Isagani na isang malaking baboy ramo. Pawis na pawis ang binata na mga sandaling yon. Muntikan na siya nitong makagat sa leeg. Mabuti na lamang ay naisangga niya ang dalang kawayan. Nakipagbuno si Isagani sa nilalang na hindi niya mawari kung ano. Sinipa yon ni Isagani at tinusok sa bandang likuran ang hawak na kawayan. Kagad namang umalis ang baboy ramo. Dali-daling tumayo si Isagani. Tinignan ng bawat parte ng katawan. Mabuti na lang walang nangyari sa akin na masama. Buti, maliit na galos lang. Wika ni Isagani sa sarili. Sa halip na tumuloy sa pupuntahan, bumalik na lamang si Isagani sa tinutuluyan. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong galos? Napaaway ka ba? Tanong ni Rafael. Inatake ako ng isang malaking baboy ramo eh. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang yung galit sa akin ng hayop na yon. Parang may sariling isip eh. Tugon ni Isagani. Baboy ramo? Bakit ka naman naatakihin ng isang baboy ramo? Muling tanong ng kaibigan. Yun nga ang hindi ko alam eh. Parang gusto niya akong patayin. Teka, si Pabling nasaan? Tugon ng binata. Pinatawag daw siya ni Sir Soren. Kanina pa umalis hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Wika ni Rafael. Nang mga sandaling yon napaisip si Isagani. Para bang may mali. Kinabukasan nang malaman ni Zoren ang nangyari kay Isagani, hindi na niya ito pinagtrabaho. Napansin naman nila Rafael na mula pa kagabi, hindi pa din bumabalik si Pabling. Hindi muna makakapasok si Pabling. Napag-initan siya kagabi sa daan habang pabalik dito. Kasalukuyang nagpapagaling to sa bahay ng pinsan niya. Kaya hindi niyo muna makikita dito. Parehas nga sila ni Isagani. Mabuti na lang galos lang ang kay Isagani. Wika ni Zoren. Ayos lang po ba si Pabling? Kaya pala hindi na nakabalik eh. Anong klaseng nilalang kaya ang umatake sa kanya? Wika ni Isagani. Nakakabahala naman yung mga nangyayari. Hindi kaya totoo yung mga balita? Sana maging maayos na si Pabling, no? Tugon ni Rafael. Oo nga eh. Sana maging ayos na siya. Kailangan natin siya sa trabaho. Alam niyo naman kung gaano kasipag si Pabling eh. Tugon ng amo. Matapos ang araw na yon, naisipan ng magkaibigan na dalawin si Pabling. Ngunit kahit si Zoren, hindi alam kung saan nakatira ang pinsan ni Pabling. Hindi po niya nasabi sa iyo ang bahay ng pinsan niya? Dadalaw sana kami. Wika ni Rafael. Hindi talaga eh. Wala naman siyang binanggit sa akin. Nagulat na lang ako nung tumawag sa akin tapos naputol din kaagad. Tinatawagan ko naman hindi na sinasagot. Tugon ng amo. Hayaan na lang siguro natin. Baka gusto niya munang talaga magpagaling. Wika ni Isagani.
Hayaan nyo na. Nga pala, bukas kaarawan ko ah. Huwag kayo mawawala. Sabihan nyo na din yung mga kasamahan nyo para alam nila. Wika ni Zoren. Sige sir, maligayang kaarawan nga pala ah. Anong plano mo bukas? May inuman ba tayo boss? Tanong ni Isagani. Wala naman akong plano. Gusto ko lang kasama ko kayong lahat. Magkakaroon tayo ng simpleng pagdiriwang. At syempre, hindi mawawala yung alak doon. Tugon ni Zoren. Napangiti ang magkaibigan. Bumalik na lamang ang mga ito sa kanilang tinutuluyan. Kinabukasan, kagaya ng sinabi ni Zoren, nag-inuman nga ang mga ito. Labis na saya ang naramdaman ng may kaarawan. Makalipas ang ilang linggo, bumalik na sa trabaho si Pabling. Kagaya ng dati ay tahimik pa din ito. Sumasagot lamang kapag tinatanong, ngunit hindi nito sinabi ang tunay na nangyari sa kanya. Isang araw habang nagtatrabaho, hinubad ni Pabling ang damit. Nagtaka si Isagani nang makita ang sugat sa likod ng lalaki. Parehong-pareho ito sa sugat na gawa niya sa baboy ramo na umatake sa kanya. Hindi na napigilan pa ni Isagani ang sarili. Kaagad nitong kinumpronta ang kasama. Pabling, anong nangyari sa likod mo? Bakit may sugat ka dyan? Tanong ni Isagani. Ano ka ba, Isagani? Wala lang. Nasugatan lang ako. Bakit ba? Tugon ni Pabling. Hindi Pabling. Nakita ko kasi yung sugat mo eh. Pareho ito sa sugat na gawa ko sa baboy ramo na umatake sa akin. Buling wika ng binata. Ano bang pinagsasasabi mo? Porket parehas, ako na kaagad ang pinagbibintangan mo. Ni hindi mo nga alam kung ano yung binibintang mo sa akin eh. Tugon ni Pabling. Alam ko na, Pabling. Ikaw ang aswang na hinahanap namin. Ikaw yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Wika ni Isagani. Sa puntong yon, inundaya ni Pabling ng suntok si Isagani. Wala ka namang ebidensya o patunay ah. Kaya wag mo akong pagbibintangan at paratangan ng ganyan. Wika ni Pabling. Nagkagulo na ang mga ito. Agad namang inawat ang dalawa ng kanilang mga kasamahan. Pabling, Isagani, ano bang nangyayari dito? Ano bang kaguluhan to? Tanong ni Rafael. Tanungin mo yung kaibigan mo. Wala yata sa sarili. Pagbintangan ba naman akong aswang? Lakas ng tama eh. Tugon ni Pabling. Hinila ni Rafael ang kaibigan at kinausap ito ng masinsinan. Pare, kumalma ka nga. Huwag mo nang anuhin si Pabling. Wala kang patunay, baka mapahama ka sa ginagawa mo eh. Wika ni Rafael. Natahimik naman si Isagani sa sinabi ng kaibigan. Malakas yung pakiramdam ko na tama ang hinala ko. Pero huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng ebidensya at patunay. Tugon ni Isagani. Matapos ang kaguluhang iyon, mas lalong dumami ang mga biktima at nawawala kasama na doon ang ibang mga kasama nila Isagani. Hanggang sa isang araw, nagkasagutan si Zoren at Pabling. Madalas kang wala dito sa trabaho, Pabling ah. Mabait ako, pero sinasagad mo ang pasensya ko. Marami akong pwedeng makuha na kapalit mo, pero pinagbibigyan kita. Pero tama na, makakaalis ka na.
Wika ni Zoren. Nagmakaawa pa si Pabling. Ngunit buo na ang pasya ng amo kaya naman naalis ito sa trabaho. Ngunit pagtapos ng araw na yon, ikinagulat nila Isagani ng ibalita sa kanila ng magulang ng amo na patay na ito. Nakiramay sila Isagani sa pamilya ng amo. Kahindik-hindik ang nangyari kay Zoren. Naging mabuti ka sa amin. Pinapangako ko. Hahanapin ko ang gumawa nito sa'yo. Wika ni Isagani habang nakatitig sa ataol. Matapos ang araw na yon, nawala ng trabaho ang magkaibigan dahil pinahinto ng magulang ang ginagawang bahay. Lalo na't wala na si Zoren. Naganap ng bagong trabaho ang dalawa. Ngunit isang araw ay bigla na lamang inatake ang magkaibigan sa kanilang tinutuluyang paupahan. Sino ka ba talaga? Bakit gusto mo kaming patayin? Wika ni Rafael. Sabi ko sa'yo totoo ang hinala ko. Si Pabling nga ang aswang na yan. Tugon ni Isagani. Inatake ang magkaibigan at sa kasamaang palad. Napatay din ito pati si Rafael. Nakatakas naman si Isagani mula sa kapahamakan. Ngunit nahulog ito sa ilog at nawala ng malay. Pagmulat ng mga mata, nakita ni Isagani ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. Oh, mabuti naman at gising ka na, iho. Ilang araw ka nang walang malay. Wika ng matanda. Sino ka? Nasaan ako? Anong nangyari? Tanong ni Isagani. Ako nga pala si Tisoy. Isa kong albularyo. Mabuti na lang ako ang nakakuha sa iyo sa ilog at mapalad ka. Dahil kinaya ng katawan mo ang lahat ng sugat na natamo mo. Ano bang nangyari sa iyo? Tugon ni Tandang Tisoy. Napaupo na lamang si Isagani. Nanumbalik sa isipan ang lahat ng naganap. Ako nga po pala si Isagani. Inatake kami ng kaibigan ko ng isang aswang. Mabuti na lang po nakatakas ako. Pero yung kasama ko, hindi. Tugon ni Isagani. Aswang baga mo. Hanggang ngayon pala naghahasik pa din sila ng kasamaan. Wika ni Tisoy. Opo tatang Alam ko ang aswang na yun ang siyang pumatay din sa amo namin. Gusto ko pong mapatay yung Pabling na yun. Lahat ng malapit sa akin pinaslang niya Tugon ni Isagani. Sa kagustuhan mong yan, matutulungan kita. Basta buo ang loob mo. Tugon ni Tandang Tisoy. Mula ng araw na yon, itinuon ng binata ang sarili sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Taon ang lumipas. Hanggang sa nabalitaan ni Isagani na namayapa na ang lola. Iniisip ni Isagani na ilaan na lamang niya ang sarili upang sugpuin ang kasamaan. Sa paglipas ng panahon, naipamana ni Tandang Tisoy ang lahat ng kaalaman kay Isagani. Maging ang tanga nitong medalyong Roma. Ibinigay niya sa binata. Ngunit dahil sa katandaan ay hindi na din ito nagtagal pa. Nang tuluyang mamatay si Tandang Tisoy, sinimulan na ni Isagani ang paghahanap kay Pabling. Sa tulong naman ng medalyong Roma, natukoy naman ng binata ang kutang pinagtataguan ni Pabling. Inunti-unti ni Isagani ang mga kasamahan nito. Hanggang sa dumating ang araw na nagtagpo ang landas ng dalawa.
Nagulat ka ba? Dahil buhay pa ako? Matagal na kitang hinahanap. Mabuti naman dahil nagkita na rin tayo sa wakas. Wika ni Isagani. Ngunit tumawa lamang ng malakas si Pabling. Ano namang laban mo sa akin? Isang ordinaryong tao. Wika ni Pabling. Dahan-dahang lumapit si Isagani sa kalaban. Napaatras si Pabling nang makita ang suot na medalyon ng binata. Oh, namutla ka yata. Higit pa sa kakayanan mo ang kaya ko. Kaya dapat lang na mangamba ka. Wika ni Isagani. Nag-usal ng orasyon ang binata at napaluhod sa paanan niya si Pabling. Sa tingin mo, magpapadaig ako sa'yo. Diyan kaya nagkakamali. Wika ni Pabling. Tumayo ito at mabilis na inatake si Isagani. Kagad nitong sinakal ang binata at kagad namang gumanti si Isagani. Sinipa niya ito sa sikmura kasunod ang pag-oorasyon. Napasukan ng dugo si Pabling. Hindi makapaniwala sa kakayahan na meron si Isagani. Nagpalitan ng suntok at sipa, pati na rin mga orasyon ang ginawa ng dalawa. Palitan ang mga ito sa pag-atake ngunit isa ay walang nais na magpatalo. Talagang matigas ka. Tignan na lang natin kung makalaban ka pa sa gagawin ko. Wika ni Isagani. Tinaas ng binata ang kamay at kinumpas. Kasabay nito ang pamimilipit ni Pabling sa sakit. Dahil ang mga kamay at paa nito ay nagkanda bali-bali. Gayunpaman tila hindi aatras ang aswang. Nagpalit ito ng anyo. Sinabayan ng orasyon ni Isagani. Sa lakas sa taglay ni Pabling, napasukan ng dugo si Isagani at napaluhod din sa lupa. Masyado na ding nagamit ng binata ang lakas. Kaya naman ang hina ito sa ginawang pag-atake ni Pabling. Napaluhod sa lupa si Isagani at nagsusuka ng dugo. Napangiti si Pabling sa nangyari ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Hinahanda na ni Isagani ang huli niyang alas. Dahan-dahang hinugot ni Isagani ang punyal sa likuran. Ngunit sa halip na suntukin siya ni Pabling, sinipa siya nito kaya naman tumalsik ang binata. Nabitawan ang punyal na gawa sa sungay ng kalabaw. Tuso ka, Isagani, pero mas magaling ako sa'yo. Baguhang ka pa lang pero hanga ako sa taglay mong lakas. Pero hindi ka mananalo laban sa akin. Kaya naman ihanda mo na ang sarili mo. Dahil susunod ka na sa iyong mga kaibigan. Wika ni Pabling. Tama nga ang hinala ko. Ikaw din ang pumatay sa dati nating amo. Wala kang awa. Tugon ni Isagani. Bakit? Naawa ba siya nang tanggalin niya ako? Pasalamat ka dahil nakaligtas ka. Malas lang ni Rafael. Nadamay siya sa pagpatay ko sa'yo. Buling wika ng aswang. Walang hiya ka. Tuwang-tuwa ka pa sa kasamaan mo. Tugon ng binata. Masama talaga ako. Kayo din ang may kasalanan. Masyado kasing matabilang dila mo at ang Zore na yan. Kayo lang ang pinapaboran dahil kaibigan niya kayo. Sigaw ni Pabling. Sumugod ito kay Isagani ngunit mabilis na nakailag ang binata. Gumulong si Isagani at kagad dinampot ang punyal. Sa kanya yon nilagay sa likuran. Nilapitan ng nilalang si Isagani at sinakal ng napakahigpit.
Halos hindi na makahinga sa puntong yon ng binata. Ikaw ang mamamatay sa atin at hindi ako. Wika ni Isagani. Kinuha nito ang punyal mula sa likuran. Saka yun tinarak sa leeg ni Pabling. Dahil sa sakit na naramdaman, nabitawan ni Pabling si Isagani at tinanggal nito ang punyal sa leeg. Tumagas doon ang napakaraming dugo. Nagpagewang-gewang si Pabling hanggang sa napaluhod ito sa lupa. Hindi ako papayag. Ikaw ang kikitil sa buhay ko. Papatayin kita! Wika ni Pabling. Sinubukan itong tumayo ngunit kagad na sinipa ito ni Isagani. Dinampot ng binata ang punyal at nilapitan ng aswang. Wala ka ng laban, Pabling. Ito na ang katapusan mo. Tanggapin mo na lang yon. At ang gagawin ko sa iyong ito, kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Wika ni Isagani. Sa puntong yon, nilapat ng binata ang punyal sa leeg ni Pabling at nilaslas ito. Halos maligo sa dugo si Isagani dahil sa ginawa nitong pagpugot sa ulo ni Pabling. Matapos pugutin ang ulo ng aswang, itinali ng binata ang katawan nito sa puno ng balete. Sa ibaba ang ulo nito habang may nakasulat sa lupa gamit ang dugo. Ang nakalahad sa sulat, tapos na ang kasamaan at takot sa baryong yon. Nang sumikat ang araw, natagpuan ng mga tao ang ginawa ni Isagani. Marami ang natakot dahil sa kalagayan ng katawan. Ngunit nang mabasa ng lahat ang nakalagay sa sulat sa lupa, nakahinga ng maluwag ang mga tao. Nakarating sa mga pulisya ang nangyari. Ngunit dahil walang saksi sa nangyari ay hindi na tinuloy pa ang investigasyon. Wala din namang kamag-anak na nagsampa ng kaso. Kaya naman naibaon na lamang sa limot ang mga naganap. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.